Ay, gabi na si Ma'am. May papagawa pa ang research. Sige, bukas na nga lang. Okay. Oh, Iha, gising ka na pala. Halika, maupo ka. Halika, huwag kang mahiya. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po. Nakita kitang walang malay dito sa likod ng aming bahay. At pinasok lang kita dito, nagpatulong ako sa aking kumare. May masakit ka pa bang nararamdaman? Masama pa ba ang iyong pakiramdam? Hindi na po. Kung ganon, saang bayan ka nagmula? At kung kaninong pamilya? Oh, Lara, Oh, Ramon, nandito ka na pala. sino yung kasama mo? Ito nga pala si Margarita. Nakita ko siyang walang malay sa likod ng ating bahay. At magandang loob lang ako para patuloyin siya rito. Sige, ganun ba? Oh, Lara, walang ulam? Lara, kinain? Wala na kasi tayong bigas. Huli na yung sinain ko kaninang umaga. Aba, sumasama ka pa. Gawain bahay na nga lang gagawin mo, hindi mo pa gawa. Nagpapakapagod ako sa trabaho at ganito lang gaganti mo. Paano po ba ito, Inay? Ganito naman yun. Anak, mag-aral ka ng mabuti ha. Ikaw na lang ang inaasahan sa pamilya natin. Sige po, Inay. O siya, ito ang aklat mo para makapasok ka na at hindi ka mahuli sa klase mo. Po, salamat po, Inay. Mauna na ako. Sige, ingat ka. Anak, tulungan mo ako dito sa gawain bahay natin. At baka pumunta na dito ang makakatuluyan ng iyong ate. Hindi, maaari po ba ako magtanong? Oh, ano yun? Bakit si Cesar pwede mag-aral? Bakit ako hindi? Anak, pagpasensya mo na. Ganun kasi sa panahon natin ngayon, mga babae para lang sa bahay at ang mga lalaki lang ang pwede mag-aral. Tao po, andyan po si Maria. Oh, Juan! Nandito ka na pala. Pasok ka. Maupo ka muna dito. Salamat po. Saglit lang at tatawagin ko si Maria. Maria, anak! Lumabas ka na riyan. Nandito na si Juan. Maupo ka.
naman po. Kayo po ba? Mabuti naman kami dito. Ikaw, Maria, kamusta naman? Mabuti naman. Mabulaklak. Maraming salamat. Wala na ba talaga kami magpakasal? Ngunit tay, hindi ko gusto may kasal sa kanya. Hindi ka pwedeng umatras. Naplano at napag-usapan na natin to. Oh, bakit ka napadpad dito? Bakit ka nandito? Kakamustahin ko lang po ikaw. Ganun ba? Ako, mabuti naman ako. Ikaw, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos mo naman po. Mabuti naman kung ganun. Kamusta na po iyong sugat sa iyong pa? Eto ba? Wala ito. Malayo sa bito ka. Sa mailing panahon na aking panamalagi dito, nasaksihan ko ang iba't ibang karanasan bilang babae. Naroon na ang hindi makatarungan mga ginagawa. Tulad ng pananakot sa iyo ng iyong asawa. Ayun ba? Huwag ka mag-alala. Natural na dito sa aming lugar ang gano'n na pagtrata ng aming asawa, kanilang asawa. Dapat hindi niyo hinahayaan na saktan at maliitin kayo ng iyong asawa. Hindi lang kayo basta babae. Ganun ba? Ganun talaga kasi ang mga babae dito sa aming lugar ay para lamang sa bahay at ang mga lalaki ay sila nagtatrabaho at nagtatagulit para sa kanilang pamilya. Hindi magandang paliwanag niyo dahil kung nasa panahon ka namin ay hindi niyo kakayaan at hindi kayo kakayaan na saktan, maliitin o hindi pag-aralin ng sino man. May malaya tayong Putang ina chinelas ko. habang. Kung nasa panahon ko namin, ay hindi ko namin kakayaang saktan at maliitin dahil meron tayong malayang pagpili sa mga kalagayan. Bilang babae, at hindi babae lamang. Anong iyong ibig sabihin? Sa tamang panahon, ay masasaksihan nyo ang iyong kalayaan at kayo ay tatahalagaan bilang babae. Meron tayong malaya na pwede tayong pumili kung sino ang ating gusto magpakasawa, pwede na tayong mag-aral at iba pang batas na para sa babae. Magagabi na pala. Tara na at bumalik tayo sa aming tahanan. Panaginip lang yun. Ang pangalan ko ay si Maria. Ikinasal ako sa lalaking pinili ng aking mga magulang. Hindi ko siya mahal, pero wala akong magagawa. Babae lang ako. Wala akong karapatang pumili ng aking mapapangasawa. Araw-araw, parang kulong ang buhay ko sa loob ng aming tahanan. Ang pangalan ko ay Feliciana. Ang sabi nila, ang babae ay para sa bahay lang, para magluto, maglaba at mag-alaga ng anak. Wala akong ibang alam. Wala akong oportunidad na makapag-aral, na matuto ng ibang bagay. Nawalan ako ng pag-asa. Pangarap kong makapag-aral. Gusto ko maging guro, pero sabi ng Nay,
Wala raw kwenta pag-aaral para sa isang babae. Mas mabuti daw na matuto akong magluto at maglaba. Ang pangalan ko ay Lara. Araw-araw gumigising ako ng maaga para sa mga gawain ng bahay. Paglalaba, paglilinis, at pati na rin ang pagluluto. Pero kahit anong sipag ko, ay hindi pa rin sapat para sa aking asawa. Kaunting mali ay sinasaktan niya agad ako at sinisisi. At wala raw akong silbi. Na babae lang raw ako. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang buhay ng mga babae noon. Napakadaming kawalan ng katarungan. Napakadaming pangarap ang nasayang. Pero dahil sa pagsusumikap ng mga feminista tulad nila Concepcion Felix de Calderon, unti-unti nating nakamtan ang pantay na karapatan. Ang video na ito ay isang paalala sa atin na kailangan natin ipagpatuloy ang laban para sa pagkapantay-pantay ng mga kababaihan.